Thank you po, Pastor Jack. Isa pong pinagpalang gabi ng Sabado sa bawat isa. Amen. November na po, napakabilis po ng panahon. Ito po yung anniversary month po ng ating church. By the grace of God, 70 years na po tayo. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Praise God. Before tayo pumunta po ng message, nais po nating ipagbigay alam at saka po sa mga family po nang naiwanan po ang lingkod po ng Diyos na si Pastor Carl Hipolito. Umuwi na po sa ating Panginoon kahapon. And kung gusto niyo po siyang puntahan ng kanyang mga labinan dito po sa Holy Mary. No? At ang buong pastoral staff po ay nandun po kagabi. Nandun po kami kagabi. And tayo po ay nakikiramay po sa mga family po ng mga Hipolito. Praise the Lord. So nasa bagong series po tayo. At ang ating pong pag-uusapan po ngayong series na ito ng buong month of November. Dahil po, ang ating tema po sa buong month of November o yung ating anniversary shirt ay nakalagay Spirit-Filled Church. Ang ating tema po ngayon is Spirit-Filled Life. No, para po magkaroon ng isang church na Spirit-Filled, kailangan po ang buhay ng bawat individual na Kristiyano ay dapat tayo po ipuspos ng banal na Espiritu. Sino po dito sa inyo ang na-baptize, na-bautismuhan na po ng banal na Espiritu? Magsabi pong amen. Amen. Yung first manifestation po ng baptism in the Holy Spirit, kung babasahin niyo po ang Book of Acts, is speaking in tongues. Now, however, hindi po natatapos sa baptism in the Holy Spirit or baptism of the Holy Spirit ang being filled. Kung mababasa niyo po, maging sa ating mga pag-aaralan ngayong gabi ito at sa mga susunod pa pong mga linggo, ay mapapansin po natin, it is very important na kahit na-baptize na po tayo ng Holy Spirit, it is very important that every day we should be filled with the Holy Spirit. Amen. It is very important po. Now, ang unang topic po natin is empowered to walk in obedience. Yan po ano ho natin. We are, kung Spirit-filled ka, ibig sabihin po, ikaw ay binigyan ng ability, the strength, the empowerment, na ikaw ay makalakad para po sumunod sa Diyos. That is one of the power or the infilling of the Holy Spirit na binigay po sa atin na tayo po ay makasunod ng tama sa ating Panginoon. Now, let me define first kung ano po ang empower para mas maunawaan po natin. Ang sabi po ang empower is to give someone the authority or power to do something. So kung meron tayong dapat gawin na pinapagawa ang Lord, alam niyo po, every time na may pinapagawa ang Lord, it is not your own strength ang gagawa po. Gagawin mo po yun dahil inutusan ka ng Lord, ibig sabihin po, binigay na po niya yung pong ability, ibigay na po ng Lord yung kalakasan para magampanan mo. Ang kailangan mo lang ay step of faith, sumunod ka lang sa Lord. Sabi po dyan, make someone stronger and confident, especially in controlling their life and claiming their rights. Ang ganda po niyan, no? Na tayo po ay maging mas malakas, maging mas confident, lalo na pa kung paano po natin i-control. Remember, ang ating pong topic last week is self-control. Paano po natin i-control ang ating pong sarili, ang ating emosyon. Now, ang mga synonyms po yan is authorize, license, permit, allow, entitle, qualify, enable, equip. Wala po siya talagang Tagalog. Ang Tagalog na binigay lang po sa atin ng Google ay binigyan ng kapangyarihan. Yan po yung empower. Kapag sinabi pong ikaw ay empowered, pinagkalooban ka ng kalakasan o ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? At sabi din po ng Christianity.com, being spirit-filled, sabi po dyan, is centered upon continual process of spiritual growth. Kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, ito ay patuloy. Ikaw ay patuloy na lumalago. Even as Christians. Kahit po kung Kristiyano kayo, 50 years na kayong Kristiyano, wala pong pagtigil tayo sa paglago. Amen. Ang sabi po dyan, continual process of spiritual growth and maturity that can only be found and cultivated by the Spirit of God. So, ang being filled in the Holy Spirit, wala pong iba na pwede pong mapuspos tayo ng banal na Espiritu, kundi ang Holy Spirit lamang. But at times, kung minsan ang ugali po natin, ibang Espiritu po ang umaandar. And that is why we need to be filled or to be empowered by the Holy Spirit para talagang pangunahan po tayo ng banal na Espiritu
Ang text po natin, let me begin with Ezekiel 36, 26, 27. Isa po sa mga dakilang propeta po ito. Ang sabi po ng Panginoon kay Ezekiel, "And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations." Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you, continue to thank you, to praise you, to worship you, for you are worthy, O God. We worship your majesty. Holy, holy, holy is your name, Father. Salamat po, Panginoon. Even, Lord, sa mga strength, sa mga kalakasan po namin ngayon. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat din po. Nandito po kami, malakas. Pinagkakalooban niyo po ng buhay, tumitibok po ng maayos ang aming mga puso at ang buong sistema ng aming pangangatawan ay buhay na buhay. It's only because of your grace. We pray, Father, in the mighty name of our Lord Jesus, to empower us with understanding from the Holy Spirit. We allow you, Holy Spirit, to move. Turuan niyo po kami, Panginoon, maunawaan po namin ng maigi ang iyong banal na salita sa gabi pong ito. Upang maunawaan po namin gaano kahalaga ang mapuspos ng banal na Espiritu at gaano kahalaga na kami ngayong puspos na ay makasunod po sa iyong kalooban. Father, we thank you. And as we believe, receive your powerful word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people, lalo na po sa mga first-timers po namin, maging yung mga nasa online. Thank you, Father. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Praise the Lord. Ito po'y pangako ng Lord noon na ngayon binigay na po, na sabi po dyan, I will give you a new heart. Bibigyan kita ng bagong puso, I will put, sabi po dyan, a new spirit in you. So yung dati po nating espiritu ng mga masasamang espiritu, aalisin po ng Lord. Or kung ikaw ay born again, na inalis na po, dapat wala na po yan dahil inalis na po ng Lord. I will take out your stony, stubborn heart, yung pusong bato. Amen? Meron pa, yung pusong bato nasa ano ho talaga, nasa Bible, no? And then sabihan, and give you a tender, responsive heart. Ang Hebrew po talaga niyan is a heart of flesh. Na yung pusong laman. Totoong puso, yun po yung ibig sabihin. So, in-expound po ng NLT na, you know, in the Bible po, may mga Bible pong tinatawag pong form-based. Yung kung papaano po talaga siya sa Greek at Hebrew, ganun po siya. At may tinatawag pong meaning-based. Halimbawa po, ang mga malalaman na form-based sa Old Testament is, I have given you the cleanness of your teeth. Malinis ng ngipin. Ang ibig sabihin po nun, ginutom ko kayo, sabi ng Panginoon. No, tingnan niyo po. Kaya sa iba, mababasa niyo po sa mga King James, sa mga form-based, cleanness of teeth. Sa ibang, sa ibang salin po, lalo sa Tagalog, sasabihin po yan, na ginutom ko kayo. I allowed you na kayo ay magutom. So marami po, no, marami pong form-based. So ito po, ang ano ho dito, yung tawag ko dito, yung meaning-based po ng heart of flesh is a tender, responsive heart. Kapag ikaw ay born again na, yung puso mo, yan ay tender na at responsive po siya sa kalooban ng Diyos. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. One of the main reasons bakit ibinigay po ng Ama ang kanyang banal na espiritu sa atin upang makasunod po tayo. Siguro maaaring, Pastor, kahit wala naman yung Holy Spirit, nakakasunod ako eh. Yung ibang tao nga, hindi man born again, nakakasunod sila sa tama. Tama po yun. But ang pag-uusapan po natin sa gabing ito, it's not obedience to the law. Yung nakaka-obey ka sa law, maganda po yun. But did you know, in the Old Testament, hindi po inonor ng Lord po yun. Because kapag inaano mo na ikaw ay marunong sumunod lang sa batas, that is self-righteousness. In the New Testament, under the New Covenant, ang sinasabi po ni Paul maging sa Romans at saka Book of Galatians is obedience to the faith. Ikaw ay sumusunod dahil sa iyong pananampalataya. Pagsunod sa pananampalataya. Kanino ka nananampalataya? Kay Kristo. Ibig sabihin po, susunod ka kay Kristo. It is not self-righteousness. Meron po yung
Yes, nagbibigay po sila ng tithes and offering po nila, tumutulong sila sa kanilang kapwa, and yet sa kaibuturan, sa kailaliman ng kanilang mga puso, pinagmamalaki po nila. That is self-righteousness. Ang righteousness po na inaano po ng Lord ay yung pong galing po sa Kanya. That without Him, we can do nothing. We can do nothing that will glorify Him. May mga tao po, di po born again, nakakagawa po ng mabuti, but it does not glorify God. May mga politiko nga po, tumutulong sila sa kapwa, nagpapagawa po ng mga hospital, ng mga daan, kung ano-ano po, no? Namimigay po sila ng mga relief goods, pero hindi po yan to glorify God, to glorify their names. Para sa susunod na election, hindi sila makalimutan. That is self-righteousness, that is wicked, and that is demonic sa harapan po ng Panginoon. Dapat po sa ating paggawa, kilalanin po natin kung bakit tayo nakakagawa po ng mabuti ay dahil lang po sa biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Ito po dapat po ang ating maunawaan sa buong buwan po ng November kung hindi pa darating ang Lord. Amen. So ang Espiritu ng Lord, ito po yung kapangyarihan sa atin upang tayo ay makasunod sa ating Panginoon. Ayon po kay Ezekiel. Number 1, the Holy Spirit empowered us to walk in obedience, and obedience is the result of true repentance. Ang tunay pong meron pong pagsisisi sa kanyang buhay ay sumusunod sa Diyos. Kung sinasabi ng isang tao po, ng isang Kristiyano, na sinasabi niya Kristiyano siya, pero hindi po siya sumusunod, hindi po talaga repentant ang taong yan. Because the word repentance in Greek is metanoia. Ano po ibig sabihin ng metanoia? Yan po ang Greek word for repentance. So kung talagang nagre-repent ka, meron kang metanoia, metino ka. Pareha kalingwan. Nung ka matino, hindi ka pa talaga repentant. Ang metanoia, ibig sabihin po yung change of mind. Repentance, the state of changing any or all of the elements composing one's life, which are ito po attitude, thoughts, and behaviors. Sabi po dyan, concerning the demands of God for right living. Ang metanoia, ang change of mind, hindi lamang po ito mental assent na, yes, naniniwala ako sa Diyos. Ay, oo, nagsisisi na ako. Ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Kung papunta ka po sa kasalanan, kung ikaw ay mag-change mind, dapat po tatalikod ka at papunta ka po sa Panginoon, sa kanyang krus. Kagaya po na kung minsan, no, saan ka pupunta? Papunta ako sa makikipag-birthday. Babalik ka ngayon. Ba't ka bumalik? Nagbagong isip ko. Wala pong sumusulong papunta dun sa kasalanan. Nasasabi niya, nagbago na isip ko, pero magkakasala pa rin po. Wala pong ganun. That is impossible. Wala kang metanoia po nun. Hindi metanoia ang repentance mo. Hindi ka metino. Kung nasa iyo talagang Holy Spirit, hindi pwedeng hindi ka titino. Amen po ba? So ito po yung ano po ng true repentant heart, no? Ay meron pong pagsunod sa ating Panginoon. Now, ang sabi po ng Matthew 3:8, sinabi po ito ni John the Baptist during the time na nagmi-minister po siya bago ang Panginoon. Sabi po diyan, produce fruit in keeping with repentance. Dapat kayo ay magbunga, magkaroon kayo ng bunga, no? Kung kayo talaga ay nagsisisi na. Now, papansinin niyo po, singular na naman po yung fruit. Palagay niyo po, sa ating napag-aralan, ano pong fruit po ito? Fruit of the Spirit. The qualities of the fruit of the Spirit are love, joy, sabayin niyo po ako, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. That is the fruit. Iisang bunga pero merong 9 qualities. Dapat magbunga kayo ng ganito. Ang sinasabi po ni John the Baptist dyan, dapat makita ang banal na Espiritu sa inyo. Ang sinasabi niya po dito, mga pariseo, bihasa po sa salita ng Diyos. Marunong po sa salita ng Diyos, pero sinermonan po sila, you brood of vipers, mga lahi kayo ng ulupong. Sabi po ni John the Baptist dyan, palagay nyo, kayo yung mga anak ni Abraham, hindi nyo ba alam na ang Diyos pwede magkaroon ng anak si Abraham sa mga batong ito? Sabi po niya. Ang ibig sabihin po dyan, ang tunay na anak ni Abraham ay yung sumusunod sa Diyos ni Abraham. Nakikita ang banal na Espiritu. Nakikita po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
Sinabi rin po ni Paul po sa Acts 26:20, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, ang sabi po niya dyan, and then to the Gentiles, I preach that they should repent. Tama na sila mag-repent, sabi, and turn to God. No, bumalik sa Diyos and demonstrate, ipakita their repentance by their deeds. Ipakita nila ang pagsisisi nila, ang pagiging born again nila, ang pagiging Kristiyano nila, ang pagiging mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kung ikaw talaga ay nagsisisi, kapatid, ipapakita mo sa gawa. Now, in the Bible, may mga kasalanan po na pwede mo siyang i-restitute, ibalik, bayaran. Sa kapwa po, no? May mga kasalanan po hindi mo na pwedeng bayaran. Ang isa po siguro sa mga hindi mo na mababayaran po yung nagsalita ka ng hindi maganda. Pero kung ikaw ay merong utang o nandaya ka, pwede kang, at syutin natin naman kayong utang, pastor. Pero kung ikaw ay may utang, nandaya ka, dapat mong ibalik. That is restitution. Saan yan, pastor? Sino nakakatanda po kay Zacchaeus? Isang basketball player. Napakaliit pong tao. Tax collector. Ginawa po ng Diyos na magtanim po siya sa daan ng isang sycamore tree para one day makatagpo niya si Kristo. There are things na ginagawa po ang Diyos sa atin po na sinasadya po niya para makatagpo po natin si Kristo. Nung sabi po ng Panginoon kay Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka dyan dahil sa araw nito pupunta ako sa bahay mo. In other words, nagpunta po ang Lord, no? Or in short, nagpunta ang Lord sa bahay niya, na born again po si Zacchaeus. Sabi niya, Lord, sabi niya, sa araw pong ito, ang mga dinaya ko, ibabalik ko ng 4 times. Isipin niyo po yun. And then sabi niya, ang kalahati po ng kayamanan ko, ipamimigay ko sa mga mahihirap. Hindi po sinabi ni Kristo na, wag na. Wag na, okay na yung nagsisi ka. Ang sabi po niya, today, salvation has come into this house. Amen. Alam niyo po, kung may pagkakautang kayo o nagnakaw kayo, no, daretsahan na po, hindi po pwedeng pinatawad. Pinatawad ka na, pero pakita mo yung pagsisisi mo, bayaran mo. Amen. Ako po yung mga nagdakaw po sa church. Pinatawad, sabi ko, humingi daw silang tawad. Ako may kasala lang ng Diyos. Ako pwedeng sabihin na okay na yun, babayar. Ako naman pera deta. Mila pera deta. Hindi natin pera yun, kako. Dapat bayaran nila. Dahil sa Diyos ang ninakaw nila. Amen. Ang tunay pong nagsisisi, meron pong ganyan. Hindi ko po alam ala kong sinulat makanyan niya eh. That the Holy Spirit is leading me, nasabihin po yan. Hindi niyo po naintindihan noon. And I'm sure, marami pang ways para ipakita po natin na nagsisisi po tayo. Yung mga lalaking nang bababae, kung talaga nagsisisi ka, ihinto mo na yung pambababae. Wala nang mag-amen, ha? Kaya sabihan mo, hindi ka po nagsisisi noon. At ang espiritu mo, demonyo pa rin kung nagpapatuloy ka sa mga kasalanan na pwede mong pakita na wala na. Sample lamang po yung dapat mong ibalik. Marami pa pong mga pagsisisi na dapat po na pwede po natin i-demonstrate sa ating mga buhay. Kung talaga nagsisisi ka, magpapatuloy kang magsimba. Magpapatuloy ka sa CU mo. Magpapatuloy kang lumago. It's a continual process being filled with the Holy Spirit. Amen. Hindi po ito huminto. Nagsisi na ako, okay na. Yung reklamaran, makanalo lang kayo. Sorry napin eh. Siya pang galit, nagsasorry. Nagsorry na ako man. Hindi po katanggap-tanggap po yun. Ang tunay na pagsasorry po, meron pong tender, responsive heart. Hindi yung nagagalit ka pa rin. Amen. So true repentance is demonstrated by being obedient to God. I don't know kung ano po yung mga nagawa po natin na sinasabi mo nagsisisi ka, pero dapat meron kang gawing restitution. Meron kang dapat ipakita kung talagang ikaw ay nagsisisi. Meron kang dapat ibalik kung pwede pa siyang ibalik. Amen. Alang makayang mag-amen. Number 2, mabilis po tayo. The Holy Spirit empowered us to walk in obedience, and obedience is for our security and protection. Ang pagsunod po sa Diyos, hindi po ito ang dahilan talaga
bakit tayo ay ligtas. Ang pagsunod po sa Diyos, ito po ang bunga ng iyong pagiging ligtas. Inuulit-ulit po namin ito for many years. Kasi po may mga Kristiyano pa rin pag tinanong mo bakit ka ligtas. Tanungin ko po kayo ngayon. Yung abuy-buy ko. Sagutin niyo po ang sarili po ninyo, bakit po kayo ligtas? Kung ang sagot po ninyo, ligtas kayo dahil gumagawa kayo ng mabuti o sumusunod kayo sa Diyos, mali po kayo. Pastor, bakit? Ephesians 2:8-9. For it is by grace that you have been saved through faith, not by works. It is the gift of God, no, so that no one should boast. Wala po pwedeng magmalaki. Now, kung ang sagot po ninyo, kayo ay ligtas dahil kay Kristo lamang, dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Yun po ang tama. Amen. Ayan po, maliwanag po yan sa Ephesians 2:8-9. Sa biyaya lamang po ng Panginoon. Pero may kasunod po yan sa verse 10. Ang verse 10 po yan, ang sabi po niya, no, pwede pakita natin ang verse 10. Pagkatapos ng verse 9, verse 10 yun. Yan. Thank you. Sabi diyan, for we are God's handiwork. Tayo po ay masterpiece ng Panginoon. Sa lahat po ng creation, tayo po ay masterpiece ng Panginoon. Ginawa po tayo sa kanyang kamay. Hindi niya sinabing, let there be human beings. Pansinin niyo po yun. Ginawa po tayo, hinubog po tayo sa kamay ng Diyos. And then created in Christ Jesus to what? To do good works. Kanina sabi niya, ligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Regalo ng Diyos para walang magmalaki. Ngayon, ligtas ka sa biyaya ng Diyos, born again ka sa biyaya ng Diyos, we are created in Christ Jesus, new creation tayo, born again tayo, to do good works. Na noon pa man, sabi po dyan, which God prepared in advance for us to do. So, ang doing good works, obeying God, is the fruit of the grace of God na tinanggap mo. Remember Titus 2:11-12. For the grace of God that has appeared to mankind, it teaches us to say no to what? Sabi po dyan, to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. That means the grace of God is the power for us to obey God. The grace of God it is not the license sa pwede mo nang gawin ang kahit na anong kasalanan dahil ligtas ka na. Hindi po totoo yung once saved, always saved period. Ang totoo po, once saved, always saved if you continue in your faith. Continue obeying God. Amen. Because God has given us the power to continue fulfilling His purpose sa ating pong mga buhay. Amen po. Now, ang obedience po, it will protect you and it will secure you sa lahat po ng bagay, especially ang iyong salvation. Now, natatandaan niyo po ba si Shadrach, Meshach, Abednego, tsaka si Daniel? Na nung minsan, ang sabi po na Haring Nebuchadnezzar, ang hindi sumamba sa gold statue nito na 90-footer po siya, napakalaki po, na kapag narinig niyo yung banda ng musikos, kailangan lahat ay luluhod. Pero hindi sinunod ni Shadrach, Meshach, Abednego, tinapon po sila sa 7 times hotter na pugon. Pero kahit gabuhok at tela ng kanilang suot, hindi nangamoy usok, walang nasunog, pinrotektahan sila ng Panginoon because they obeyed the faith in them. Sinunod nila ang kanilang pananampalataya. Mga teenager lang po ito. Kahit mamatay na kami, hindi kami bibitaw kay Yahweh. Pinrotektahan po sila ng Panginoon. Ganon din po si Daniel. Si Daniel naman, 80 years old na, po siya. Wala daw makitang masama kay Daniel. Nagtatrabaho po sa gobyerno si Daniel. Pangalawang kingdom na po ito dati kay Nebuchadnezzar. Ngayon, sinakop po ng Medo-Persia ang Babylonia. Ang hari ngayon, sa panahon na ito na si Daniel, ang gobyerno ngayon ay kay Medo-Persia, kay Haring Darius. Nagawa po ng yung mga kalaban niya sa politika, si Daniel, sabi niya, di tayo makakita ng hindi maganda kay Daniel, lahat ng batas. Wala tayong makitang butas kay Daniel, puwera lang sa kanyang reliyon, kahit sabi po niya. Ang sabi po, nagsuggest sila kay Haring Darius, basahin niyo po yan, nasa Book of Daniel, no? At I think 12 chapters lang po ang Daniel, napakaiksi lang po niya. And ang sabi po nila, pinuntahan po ang lahat ng magistrates, mga governors, administrators, lahat po sila nagkaisa
upang utuin, ibudol-budol si Haring Darius. Nasabi nila, Haring Darius, gumawa po kayo ng batas na sa loob ng isang buwan, walang ibang sasambahin, walang ibang Diyos na tatawagin ay kundi lamang ang iyong pangalan. Ikaw lamang, gustong-gusto naman nitong haring ito na siya'y magiging Diyos for 1 month. At ang sino mang hindi tumawag sila sa ibang Diyos, ipapatapon sa mga leon na gutom. Hindi po natakot si Daniel. Siguro sabi ni Daniel, ikit ko nung may ligtas din ka na akong kaluguran kingapian. 80 years old na ako, takutan daw pa din. Patuloy po siya sa pananalangin niya, binuksan pa rin po niya yung bintana niya at nakaharap sa Jerusalem para po siya yung manalangin, hindi po siya natakot. He still obeyed his faith. Ano pong ginawa nila? Pinatawag po siya. In short po, walang magawa po si Haring Darius. Pinatapon po si Daniel sa napakaraming leon, pero hindi po kinain ng leon. Alam po natin yung kwento, nung tuwang-tuwa po si Haring Darius, hindi po siya natulog nung pong madaling araw na tinanong niya kung buhay ka pa, Daniel. Mabuhay po kayo, Haring Darius. Pinrotektan po ako ng aking Diyos. Dahil wala po akong ginagawang masama sa inyo. Pinakuha po siya. Ngayon, lahat po nung nagpauto, pati pamilya, yung mga magistrates, mga administrators, mga governors, pinahuli po ni Haring Darius pati yung pamilya. Nasa taas pa lamang po sila nung pinahulog po sa lion's den. Ang sabi po ng Bible, sa taas pa lang pinagpupunit na po sila. Ganon kagutom yung mga lion. Ganito naman po pinrotektahan si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, ang lahat ng nag-o-obey sa kanilang pananampalataya sa Diyos. The reason why, bakit kung minsan po hindi tayo napoprotektahan? Because of our disobedience. Tapos sisisihin po natin ang Panginoon. We need to obey God. Alam niyo po, tama po yung Romans 13, kailangan po natin sundin ang gobyerno dahil ang mga gobyerno na nakaluklok, ang Diyos po ang ano po niyan. Somehow, di po natin maintindihan kung minsan naluluklok yung mga korap, mayroong plano ang Diyos. Pero, meron pong pagkakataon na hindi na tayo susunod sa gobyerno. Kailan po yon? Dito po sa book of Acts chapter 5, 27 to 29, the apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Ito po yung time na nagpagaling po sina Peter and John, no? And then nagpipreach po sila sa buong Jerusalem. And then sabi po dyan ng high priest na nagpapako kay Kristo, we gave you strict orders, no? Galit po siya dito, not to teach in this name, the name of Jesus. Yet, ang sabi po, he said, no? Yet, you have filled Jerusalem with your teaching. Pinuno nyo ang buong Jerusalem ng inyong katuruan and are determined to make us guilty of this man's blood. At determinado kayong kami ang sisihin sa pagkamatay ni Kristo. Ito po sinasabi. Natakot po ba si Peter? Dahil ito yung nagpapako kay Kristo? Hindi po. Ang sabi po, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Kapag binabawal na po yung pagpe-pray sa public, katulad po sa ibang bansa, pagpe-pray sa paaralan, pag pinagbabawal na po ang pangalan ni Kristo sa public po, pinagbabawal na po ang Bible sa public, masunod ang Diyos, huwag ang gobyerno. Kahit pa marinig pa ako ng Malacanang ngayon, no, yung ibang mga kagawad po natin nandito, gampang damdama na pa ng kapitan, ng mayor, pag binabawal po niya si Jesus, dapat masunod ang Diyos. Dahil walang pinakamataas na authority kundi ang Diyos. Hindi tama po yung batas na dapat hiwalay ang religion sa government. Dahil ang pinakamataas pong gobyerno, walang iba kundi gobyerno ng Diyos. Ang may-ari ng yato, balo po yato, ang may-ari po ng mundo, ang Diyos, bakit mo siya tatanggalin? Sa Amerika, tinanggal po ang Diyos sa mga paaralan. Ilang paaralan na po, mga bata ang pinagbabaril. Kinu-question nila ang Diyos. One day, ang sabi po ng isang Kristiyanong senador, bakit nyo tinatanong ang Diyos na hindi pinrotekta ng mga bata, pinaalis nyo ang Diyos sa paaralan? Ito po ang katotohanan po. Pag sinasabi mo, wag mo, may piyabi-yabi yung Ginoo. So, pag may pahamak ka, may piyabi-yabi yung Ginoo. If you want to be protected, manatili ka sa iyong pananampalataya. Tawanan ka man ng ibang tao. Magalit man ng ibang tao. Walang ibang dapat masunod kundi si Kristo sa ating mga buhay.
If we want security and protection sa ating mga buhay, kung paano pinotektahan ang mga apostle nito, sina Shadrach, Meshach, Abednego, sina Daniel, at iba pang mananampalataya, kung paano po sila nagtagumpay, dahil sa kanilang pananampalataya, sumunod sila sa pananampalataya nila sa Diyos. Obedience to the faith. Kaya makita niyo po ang mga apostle po dito, bakit po sila ganyang katapang? Di ba nung po hinuli si Kristo, nagtakbuhan po sila? No? Iniwan po. Si Peter lang po yung sumunod, na takot pa at dininay pa. Nakapagmura pa siya. Pero, nabago po ang mga disciples nito nung sila ay mabautismohan ng banal na Espiritu, Acts chapter 2. It is very important for you and for me na mabautismahan po tayo, mabaptize po tayo at mapuspos tayo ng banal na Espiritu para mawala po yung takot, mawala po yung ating pag-aalinlangan sa pagsunod po sa ating Panginoon. We need the Holy Spirit. Did you know, the Holy Spirit po yung, I'm glad na yung nagtuturo po ng pneumatology or the study of the Holy Spirit, si Pastor Ron. Kailangan maunawaan po natin, the Holy Spirit is not a force. It's not a power. The Holy Spirit is a person. Tinatawag po siyang Spirit of God or Spirit of Jesus. May mga Bible verses po yan. I'm sure tinuro po ni Pastor Ron po yan. Because there is only one God. Person po siya. Nagtatampo ang banal na Espiritu, nasasaktan po siya. Nag-grieve po siya. Kapag gumagawa po tayo ng hindi tama. And that's why we need to approach the Holy Spirit. Hindi po yung, may the force be with you. Hindi po tayo Star Wars. May the Holy Spirit be with you. May the presence of God be with you. Amen. Now, dito po sa Revelations 3:10 to 11, kapag tayo ay nag-obey po sa Panginoon, He can protect us po sa coming wrath o yung the great tribulation. Sabi niya, because you have obeyed my command to persevere. You have obeyed my command to persevere. This is book of Revelation, the last book in the Bible. Dahil sumunod ka, sabi po, at nagpatuloy ka, nagporsige ka, nagbata ka, sabi po ng Panginoon, I will protect you from the great time of testing. Ano po ito? The great tribulation. Yung 7 years na ibubuhos po ng Diyos ang kanyang galit. Sabi yan, that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Ano po ibig sabihin yan? Dahil sumusunod tayo sa ating pananampalataya, tayo ay kasama sa rapture. Kapag hindi ka sumusunod sa pananampalataya, kapatid, maiiwan ka. And then sabi po ng I am coming soon. This is almost 2,000 years ago na sinabi ng Panginoon, I am coming soon. Palagay nyo, yung soon po dyan, gaano siya kasoon. No? Wala na tayo sa last days. Last minutes na lang po tayo. We are living in the last minutes of this world. Susunduin na po tayo ng Panginoon. Stay obedient sa iyong pananampalataya, kapatid. Now, being obedient po, hindi po ito, huwag kayong ma-confuse na kapag sinabi mong obedient ka, perfect ka. No. Si Peter po, actually, nagkamali din yan. Kahit pupuspusin ng banal na Espiritu. Makita niyo po yan sa book of Galatians. Rinibuke po siya ni Apostle Paul, kahit batang-bata sa pananampalataya si Apostle Paul. Dahil naging hipokrito minsan si Peter, maging si Barnabas at ang ibang mga disciples. Naggamit si Apostle Paul, rinibuke po siya sa public. Dahil kapag ang tao nagkasala sa public, i-rebuke din sa public. Sabi ni Paul, bakit ganyan ang ugali nyo? Dahil sa kahipokrito po na hindi po nakasagot si Peter na mas mataas dapat ang posisyon niya kay Paul. Dahil naging hipokrito po siya. Ang ibig po sabihin po dito, ang pagiging obedient sa Panginoon, nagpatuloy pa rin si Peter. Hindi po nagtapo, hindi nag-backslide yan. Magkakamali ka, magkakasala ka, pero hindi ka nag-enjoy sa kasalanan, pero tatayo ka, that is being obedient to God. Lahat po tayo nagkakamali, baka kanina nagkamali tayo, nagkasala tayo. Pero nandito ka dahil obedient ka pa rin sa Panginoon. Hindi ka nagpaplano na gumawa ng kasalanan. Hindi ka rin nag-enjoy sa kasalanan. In fact, kapag nagkasala ka, ang bigat po ng pakiramdam mo hanggat hindi ka nagpapalinis sa Panginoon. Kung wala kang ganung nararamdaman, kapatid, something is wrong. Wala sa iyo ang banal na Espiritu. Kung pagkatapos ng service na ito, magpaplano ka pa rin magkasala, magpaplano ka pa rin mambabae, magpaplano ka pa rin magbagbisyo, manloko ng tao, ang nasa iyo ay ang spirito ni Satanas. Di taklarin mag-amen. That is the truth. That is the truth. Now, sabi po ng Panginoon, I am coming soon, hold on to what you have. Ano ba meron tayo? Pananampalataya kay Kristo.
panghawakan nyo ang pananampalataya kay Kristo. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Sabi po dyan, hold on to what you have so that no one will take away your crown. Wala pong once saved, always saved. Once saved, always saved if you hold on to Christ until the end of your life. Wala pong once saved, always saved, period. Once saved, always saved if you continue holding on to the Word of God, to Jesus Christ alone. Amen. Eh, alam niyo ho ba, mapoprotektan din po tayo ng ating pagiging obedient sa ating pananampalataya sa kamatayan, untimely death. Alam niyo po, wag po natin lokohin ang mga sarili po natin. Yung pong bata pong namatay yung isang Kristiyano, isang tao, tapos sasabihin po natin, ay tapos na siya sa mission niya. 29 years old, 30 years old, sasabihin mo 40 years old, even 50 years old. Kasi po ang pangako ng Lord sa Bible, long life. What is long life? At least 70 years. Kung kayo po ilagpas ng 70 years, at yun ako yung bonus stage. Eh kung lagpas pa kayo ng 80 years, no? Talaga pong doble-doble bonus na po yan. Now, katulad po ng sinabi ko the last time, kung marine ka rin kaya kayong edad. Yung T9 ko pa, T8 ko pa, no? Timpaling bakit yung kakatipi mo tayo. Dapat po proud ka sa iyong edad. Kung may edad ka na, ibig sabihin, binibigyan ka ng long life ng Panginoon. Amen? Huwag tayong, talapakya po sanding artista kawari. Kaya binartista, no kayati. Sabihin po natin talaga yung edad po natin para makita nila, wow, ganyan na pala yung edad mo. Pinagpapala ka ng Lord, ng long life. I-glorify po natin ng Lord. Ako po, 49 na po ako. 49 na po ako. 17 years na po akong nagdadialysis this coming January. Proud po ako dahil binigyan po ako ng long life ng Panginoon. Si Hezekiah, 15 years lang yung kanyang extension. Ako po, ang extension ko ngayon, 17 years na po. At magpapatuloy pa yan. Dahil pangako ng Lord, long life. Bakit po ako nagkakaroon ng long life? It's not because of me. Sabi ng Panginoon, I will remove your stony, stubborn heart. Napakatigas po ng ulo ko po noon. Gusto ko pong yumaman, gusto ko mag-business, pero hindi pala ako tinawag ng Lord doon. Now, pinalitan po ng Lord yon. Ngayon po nakakasunod ako kay Lord. Dahil sumusunod po ako doon sa purpose ng Lord sa akin buhay, ini-extend ng Lord ang buhay po natin. Warning po ito, kapatid. Baka ito na lang ang last night mo. Kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Kung gusto mo ma-extend ang buhay mo at sigurado ka sa langit, sumunod ka doon sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Your purpose in life will protect you. Your obedience to your faith, obedience to the purpose of God in your life will extend your life. It will protect you from untimely death. Kapag po namatay pong maaga yung Kristiyano, pinatay po siya ng dyablo. Pero salamat, nasa langit pa rin po. Saved siya by grace. Pero sayang yung buhay niya na dapat nakakapaglingkod pa siya sa Diyos. Amen. Yun po ang katotohanan. Hindi po yung, yari na po yung mission. Na anong mission? Gewan? Pete na ng dyablo. Sabi po ng John 10:10, the thief comes to steal. Ang isa sa pangalan ni Satanas is magnanakaw. Comes to steal, kill, and destroy. Ang unang ninanakaw ng dyablo, yung pananampalataya, yung word po natin. Nasasabi niya, hindi matutuo ang word of God. Magdududa ka na. Wala na. Pwede ka na niyang patayin, pwede ka niyang pahirapan, at pwede na niyang sirain ang iyong buhay. Kaya nga po, panghawakan natin sa salita ng Diyos. But I have come, sabi po ng Panginoon, to give you life and have it more abundantly. So gusto po ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. In fact, sa bawat tao po na dapat sumampalataya kay Kristo ay magkaroon ng masagana at mahabang buhay. Ang sabi po dito po sa Romans 6:16, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Hindi nyo ba alam, sabi po ni Apostle Paul, na kayo ay nagiging alipin na kung anong sinusunod nyo. And then ang sabi po dyan, you can be a slave to sin which leads to death. Kayo, kapag pinipili nyo pa rin, nag-enjoy pa rin kayo sa kasalanan, ito ay patungo sa kamatayan. Untimely death, maaga kang mamamatay. Maaga ka nang namatay, ito pa po, ano po yung pangalawang kamatayan, second death? Impyerno. Ang tawag po sa impyerno is second death. Araw-araw kang pinapatay ng apoy at ng mga uod, pero hindi ka namamatay. Kaya nga po, eternal punishment, eternal death. Walang hanggang kamatayan.
Kung merong walang hanggang buhay, meron din pong walang hanggang kamatayan. Kaya kung nagpapaalipin tayo, ang sabi po ni Paul dito sa mga taga-Roma, ikaw ay mamamatay ng maaga. Pagkamatay mo, impyerno ka pa. Or you can choose to obey. We have a choice. You can choose to obey what? Obey God, which leads to righteous living. Kung ikaw talaga ay masunurin sa Diyos, maayos po, tama ang iyong pamumuhay. Amen. Alam niyo po, ang sabi po dito sa natuloy ko lang po, dito sa Romans 6, 22-23, lalundag po tayo. But now you are free from the power of sin. Mga Kristiyano na kayo, wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin po, ang kasalanan, hindi ka rin niya pwedeng dalhin ng impyerno. Magkakasala ka, yes, ang sabi ni Paul. Pero wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Ang sabi po dyan, no? And have become slaves of God. Wow, slaves of God. Did you know that true freedom is not yung malaya ka at gusto mong gawin ang gusto mo? That is not freedom. Kasi kung gusto mo, ayokong magpa-under kay Satanas at ayoko rin magpa-under sa Diyos. Gusto ko, ako ay malaya. Wala pong ganon. Dahil kung gusto mong malaya kang mag-isa, dapat gumawa ka ng sarili mong planeta. Mga oxygen mo, pagkain mo, tubig mo, at yung katawan mo. Ang tunay na malaya ay yung nagpapasakop sa Diyos. Dahil yung hinahanap mong kapayapaan, yung hinahanap mong tunay na kagalakan, at yung hinahanap mong abundant life ay matatagpuan lang kay Kristo. That is true freedom. To live for God in Christ Jesus. That is true freedom. Ang tunay pong yung magpapaalipin ka sa Diyos. Yes, mga anak po tayo ng Diyos. Pero, bilang mga anak ng Diyos, dapat po sumusunod tayo na parang alipin ng Diyos. At sa lahat ng alipin, tayo po ang malaya. At sa lahat ng alipin, tayo po ang pinagpalang lubos. Amen. Kaya sabi po diyan, but now you are free from the power of sin and have become the slaves of God. Now, you do those things that lead to holiness and the result in, sabi po diyan, and result in eternal life. Teka muna, Apostle Paul, di ba ligtas na kami? Bakit magre-result itong eternal life? You know po, in the Bible, meron pong tinatawag na saved. Saved ka na, past tense. Meron din pong tinatawag na being saved. Ikaw ay nasi-save pa rin, binabago ka. Amen? And meron din po yung you will be saved. Now, I think sa next year, January or February, magtuturo po ako ng talagang yung pong ano ba talaga ang being saved? Ano ba talaga yung salvation? Ano ba yung soteriology? Sa atin po. Dadagdag ko po yung mga yun para maunawaan po natin. Dito, parang sinasabi ni Paul, you will be saved. No, future pa lang po. Kaya ang sabi po dyan, yung pag-obey po natin, those things ginagawa mo that lead to holiness, at ang resulta niyan is eternal life. Dito po natin maunawaan na sinabi po ni Paul, for the wages of sin. Kung magpapatuloy kayo sa kasalanan, kayong mga Kristiyanong taga-Roma, kung magpapatuloy kayo sa kasalanan, the wages of sin is death, kamatayan. Maaga kayong mamamatay, mapupunta pa kayo ng impyerno. But the free gift of God is eternal life. Libre po. No? Through Christ Jesus, our Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 7:21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord. Panginoon, Panginoon! Sabi po diyan, will enter the kingdom of heaven. Marami pong tumatawag na Lord, Lord. Pero hindi talaga sumusunod kay Lord. Pag tinawag mong Lord, si Lord, at hindi ka sumunod, huwag mo na siyang tawaging Lord. Kasi ang ibig sabihin ng Lord is Master. Pag sinabi mong Master, siya po ang nasusunod. Walang servant, walang slave na sumusunod ang Master sa kanya. Ang Master, ang Lord, lagi ang sinusunod. Wala pong drug lord na sumusunod po sa mga pusher. Ang pusher ang sumusunod sa drug lord. Kaya sila Lord. No? Pangit lang po yun, pero basta tinawag na Lord, sila po ang naghahari. Kung tinatawag mong hari ang Panginoon, siya po dapat ang maghari sa ating buhay. So hindi lahat ng tumatawag sa akin Lord, Lord, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang sabi po ng Panginoon, only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. To do the will of the Father in heaven. Now, kung di po natin alam ang context, ang iba po gumawa po ng doktrina, katulad po sa ibang reliyon, na yan, no, pastor, ligtas ka lang kung gagawa ka ng mabuti. Hindi po. Ang sinasabi ng Panginoon diyan, kung tunay kang ligtas, gagawa ka ng mabuti, susunod ka sa Diyos. Ang paggawa ng mabuti, inuulit ko po, ito po yung katunayan, ebidensya, na ikaw nga ay Kristiyano.
ikaw nga ay ligtas. Hindi ka gagawa ng mabuti dahil ligtas ka na. Or hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. Gagawa ka ng mabuti dahil ligtas ka na. Amen. Now, the best example po dyan, yung dalawang nakapako sa krus. Yung Katoliko, dininandong Idemas ang po pa Estas Akbalo. Walang ganun po sa Bible. Ano kahilig manula rin kayong Katoliko? Walang ganun po sa Bible. Wala silang pangalan. Yung isa, ang sabi po niya, kung ikaw ang Diyos, kung ikaw ang tagapagligtas, bumaba ka dyan, iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Makapako na yung lamaran na hindi, makanya niya papamanasbok. Ang sabi po ng isa, kamarine, ikatamo, dapat tamong may pako. Hindi ka ba nahihiya? Na siya, wala siyang kasalanan tayo, dapat lang tayong mapako, mga kriminal tayo, masama tayong tao. Tapos sabi niya kay Kristo, Jesus, alalahanin mo po ako sa pagpasok mo sa iyong kaharian. Anong sabi ni Kristo? Kaswelo mo, pareho kayo mong marok. Gawa ka pang mayat. Gumawa ka muna ng mabuti para papasukin kita sa aking kaharian. Hindi po, sabi ni Kristo, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Because we are saved by grace through faith in Christ alone. Wala pong ginawa pong mabuti yun. Pero tinanggap siya ni Kristo. O rin nga luwa, gagawang dani amang kain Uli mo na, gangya kagawang mayat, maligtas ka, pastor. Nung last mo niyang biyeta. Ma'am, yeni na ka mo tanggap yung Kristo kay ba't, sige, pakuha na ka kaya. Pero kung tinanggap mo si Kristo kay ba't, may balik ka kayong kasalanan, lamaran ka talaga. Ito pong taong ito, kung binigyan siya ng pagkakataon mabuhay, tatalikod po yan sa pagnanakaw at pagpapatay ng tao. Dahil tinanggap niya si Kristo. Dahil yun ang tunay na mananampalataya. Bakit sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso? Dahil nakita niya, totoo ang kanyang pananampalataya. Ang paggawa po niya ng mabuti, wala siyang ginawang mabuti. Kundi lang yung pinagtanggol niya si Kristo. At sinabi niya, wala po siyang sinabing, Lord, magmula po ngayon, ikaw na ang aking Panginoon tagapagligtas. Ang sinabi lang niya, Panginoon, Jesus, alalahanin mo ko. No, sabi lang niya, alalahanin mo ko, pagpapakumbaba ko. Amen. Kaya nga po, ang kalooban po ng Diyos ay yung pong manampalataya tayo kay Kristo. This is the will of the Father. And if you believe in Christ, to believe is to obey. Amen. To believe is to obey. Hebrews 5:8-9. Even though Jesus was God's Son, siya po yung anak ng Diyos, si Kristo. He learned obedience. Nakakamangha po ito, no? He learned obedience. Did you know, si Kristo po, talaga pong tao po siya nung pinanganak. Tama po ang iglesia ni Manalo dito. Na siya po ay talagang nagkatawang tao. Ang mali nila, tinatanggihan na lang si Diyos. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nung nabuhay po siya dito for 33 years, more than 33 years, talagang tao po siya. Nung pinanganak po siya nung Pasko, hindi po siya nung pagkaluwal niya kay Mary, hello Mary, ang init sa loob ng tiyan mo, buti na may salitaya kagad. Hindi po. He learned to speak nung pong tinuruan siya. Tinuruan din siya magbasa. Nasa Isaiah chapter 7 po yan, kung di po ako nagkakamali. Na kailangan po, when this boy, ang sabi po, will learn to choose the right from wrong. Kailangan din niyang mamili kaya nga po sabi diyan, he learned what? Obedience. Kung siya, pinag-aralan niya paano siya sumunod sa kanyang ama, dahil bilang tao, kailangan siya sumunod sa kanyang ama. At that time, tao po talaga siya. Kasi po kung nag-operate si Jesus bilang Diyos, walang tatalab na latigo sa kanya, walang tatalab na pako sa kanya. Pag tinalatigo siya, nananan mo ko. No? Pag pinapako siya, nanano ka kanyan, at mga lupit yung pako. Nag-operate po siya during the 33 years po niya dito, na bilang tao po talaga. Hindi po niya yung dinaya. And he was led by the Holy Spirit. Kaya nga po, bago siya nag-minister, nag-fasting po siya for 40 days and 40 nights para po mapuspos siya ng banal na Espiritu. At pagkatapos po niya, bago siya mag-minister, magpagaling at magturo po ng banal na salita ng Diyos, nagpe-pray po siya ng madaling araw. Pagkatapos po niya nag-minister, siyang mag-isa din po, magpe-pray po siya sa kanyang Heavenly Father for him to be filled with the Holy Spirit. Bakit po? Kasi po, did you still remember po yung babaeng inaagasan po ng dugo for 12 years? Na sa dami po, parang rockstar po ang Lord. Nung dumating po siya, nagsisiksikan po ang mga tao. And yet, ang sabi niya, sinong humawak sa akin? Kasi po, virtue has come out from him. Meron pong power na lumabas po sa kanya. Sabi po ng babaeng babaeng pong ninagasan ng dugo for 12 years, mahawakan ko lang ang laylayan ni Kristo. Kaya ni dasguro ikwait ang Nazareno, panguskusan din eh. Kaya ni dasguro ikwait din
Anyway, doon pong pagkahawak po niya, merong lumabas na power. Did you know tayo rin po? Ako po na-experience po namin ng mga pastor to, kapag meron kang linilay hands, nagtataka ka bakit merong mainit sa kamay mo. Merong lumalabas na power. Kahit po sa paggawa nyo ng mabuti sa labas, pagtulong nyo sa kapwa nyo, kailangan po after the day and before the day to start, mag-pray ka that God will empower you once again. Kaya kapag hindi ka napuspos ng banal na Espiritu, kahit po kami mga pastor, kung hindi kami nagpapuspos ng banal na Espiritu, ma-exhaust po kami, ma-stress po kami, at darating na lang araw, ayaw na po namin. Kaya ayaw po natin mangyari po yun. Ayaw po natin mapagod. Ang banal na Espiritu po ang magre-refresh po sa iyo. Hindi po yung pupunta ka ng Hong Kong, hindi yung pupunta ka ng Boracay. Actually po, maganda po yan. Pero kaya rin mong may masyal, anak ang kapagal. Pero yung nagsimba ka at binigay mo kay Lord, nag-pray ka sa bahay, pagkatapos mo nag-pray, binigay mo yung puso mo kay Lord, at lahat po ng alalahanin binigay mo, ang sarap po ng pakiramdam. Dahil in-empower ka rin naman muli ng banal na Espiritu. Now church, I would like you to remember that. Kapag po parang na-stress ka na, hindi yung best friend mo ang kailangan mo. Ang talagang best friend natin si Lord. Kausapin mo si Lord. Sabihan mo ang kayo, Lord, mapagal na ako. Ako po sinasabi, mapagal na ako, Lord. Lalo na po, pero iniiwasan ko po magsalita ng hindi tama. Lalo na po, for 3 weeks na hindi po ako maayos na tulog. Praise God, kanina po, tulog ko po, 12 hours ata. Thank you, Lord. No? Kaya man, albiyakot bulaga, may katutut ko mo rin. Sabi ko, thank you, Lord, kakon. Pero pag hindi ako nakakatulog, I still praise the Lord. Kahapon po, nag-meeting po kami, 1.5 lang po yung tulog ko. Kaya ba't kailangan kayo pang maglami, pangabingi, kari Pastor Carl? Pero I always thank the Lord because yung pagsasabi mo ng mga reklamo, hindi po nakakaganda yan. Kahit nahihirapan ka kapatid, you thank the Lord. Because after thanking the Lord, He will bless you abundantly more than anything you could ask or imagine. Thank Jesus. Thank the Father. Thank the Holy Spirit. Hallelujah. So sabi diyan, he learned obedience from the things he suffered. In this way, God qualified him. Kailangan pala pa siyang i-qualify. This is so amazing, no? Di ba qualified na si Lord? No, kailangan para ma-qualify po yung pagkatao po niya, na talagang maging perfect high priest po siya, he learned obedience. And he became the source of eternal salvation. Siya ang naging source ng eternal salvation. Para kanino? For all those who obey Him. For all those who obey Him. Wala na pong iba. Yun lang mga masunurin ang merong eternal salvation. So the evidence for our eternal security in Christ is our obedience to the Lord. Ang ebidensya, ang pruweba, the proof na ikaw nga ay saved. Makikita yan kung ikaw ay masunurin sa Diyos. Last point, the Holy Spirit empowered us to walk in obedience, and obedience is the key to unlock God's blessings. Woo! Blessings na naman, praise the Lord. Wala pong masama sa blessings. Basta't ang inuuna yung blessor, si Lord. Amen. Ang talagang blessing po natin, si Lord. Wala pong iba. Now, ang Panginoon po, you need to change your mind. Kayo pong hanggang ngayon iniisip nyo, ay kaya kami mahirap kasi itong kalooban ng Lord. Wala pong verse na ganyan sa Bible. Pastor, yung mga unang disciples, naghirap sila, mubure, alata na kitang makatang sitwasyon. Amen? Bisa ka miras ka rin? Munta ka rin Muslim country. May mga persecution pa dyan na pinapatay. Pero, we are a Christian country na dapat maranasan po natin yung abundance. Kung ikaw ay, halimbawa po, kung tayo lahat po dito, paldaksikaran tamo, tapos mag-evangelize tayo, walang sasama sa atin. So may kyabe ka rin, dumanop ka naman. Huling yung Diyos na burida, kalulula naman din. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka man milyonaryo, pero daig mo pa ang milyonaryo, dahil kapag may kailangan ka, pinagkakaloob ng amang nasa langit sa'yo. Mula mo tatallan. Pero, patsema ngailangan ka, ibene ng ginuke ka. Daig may pa yung milyonaryo. Mubure, ala ka pigaganakan, ay panakawan din kayo. Makanadip panakawan ng Kingdom of Heaven. Mag-withdraw ka sa Kingdom of Heaven kapag kailangan mo siya. Amen. Desire po ng Lord, gustong-gusto ng Diyos. Mabuti ang Diyos. God is good all the time. Even at times you are not good, gusto ng Panginoon i-bless ka. Ang problema, yung balakid sa mga blessing na pinagkaloob na ng Diyos na dapat tinatanggap po natin ay yung pagiging disobedient po natin. Yun po ang pinakamalaking balakid.
You need to assess yourself. Huwag mong sisihin kung sino-sinong tao. You need to assess yourself, am I obedient to the faith? Bakit yung kapatid natin mga iba, pinagpapala, bakit kami? Ang tagal na namin Kristiyano, ganito pa. You need to evaluate yourself. The problem is not ang Diyos. The problem is your obedience. Your heart to obey. Amen po. And that's why we need to, we need to understand na gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Pero kung iniisip mo, katulad ng wicked servant na pinagkalooban ng 1 talent, ang alam ko po kasi ganyan kayo eh. You need to know Jesus na talaga pong mabuti po ang Lord. Nagpakahirap nga po ang Lord para tayo ay maligtas, para tayo mapagpala. You need to understand that God is good all the time. Even in bad times, God remains good. Ang sabi po ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Take note, yung word na willing. Merong nag-o-obey, pero napipilitan. Nag-o-obey magkaloob, nag-o-obey sumama sa mga mission, nag-o-obey na mga pilitan niya mag-first fruit, baka sakali, mga pilitan niya mag-tithes, baka sakali, pero hindi sila willing. You need to be willing. Ibig sabihin po nito, masaya kang ginagawa mo yung bagay para sa Diyos. Hindi yung napipilitan ka. Hindi magbubunga yung kapatid. One of the reasons kahit nagta-tithes ka or nagpe-first fruits ka, pero hindi siya nagbubunga dahil hindi buo ang loob mo. Meron kang sama ng loob. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Psalms 128, 1-4, napakaganda po nito. Sabi diyan, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. The meaning of fear of the Lord is walking in obedience to the Lord. Sabi niya, pinagpala daw yung merong banal na takot sa Diyos. Yung lumalakad na may pagsunod sa Kanya. You will eat the fruit of your labor. Walang sayang sa pinagtatrabahuhan mo. Kahit na minimum lang or below minimum ang sahod mo, imumultiply ng Lord yan. Walang sayang sa pagpapagod mo. Kahit hindi ka binayaran, pati sa ministry hindi ka binayaran, okay lang ang magbabayad ang Lord sa iyo. Blessings and prosperity will be yours. Amen? Kung meron kang fear of the Lord, pagsunod sa Panginoon, alam niyo po, iba pa yung blessing sa prosperity. Ibig sabihin ng Lord dito, gusto ko abundant ang buhay mo. Para maging blessing ka. Paano natin sasabihin sa ibang tao na ikaw ay pinagpapala ng Diyos kung ikaw pa ang nang-uutang doon sa sinisharean mo? Di ba? Makananda kang tukyan, uutangan mo ko yan. Kapag nag-ano ka pa, alam niyo po, kahit anong lakad, Kristiyano man o hindi, ang ano mo, kung kaya mong maglibre, ikaw ang maglibre. Bakit? Ikaw ang pagpapalain ng Lord. Pero itang manaya ka pa, mamagot sa ni Fernando. Ala ni Fernando, metene. Ika na dapat po, daig tayo pa'y FPJ na mamagot pong kay. Punta maglibre, alwaitan. Ali, mas makuha tayo, dapat mamagot. Lamaran lang po rin makanyan, take advantage. Kaya lalong pinagpapala yung mayaman. Ikaw, lamaran, mabsina ako man mo, pero ang gakamukin. Paldak si Karan. Kaya alam niyo po, matuto po tayo, may masay ka muna ka. No? Nung film mo, ikayo man po, gangido ko kilala, pamasay ako nga. 1,000 na mo. Keep the change. Sama mo kayo. Praise the Lord. Pota po akalingan yung biyay Manila, ya po, 1,000 niya ini. Anyway, tuloy po natin. Napakaganda po nito. Verse 3, sabi dyan, your wife, sabi po dyan, will be a fruitful vine within your house. Wow. Ikatang po, ang kausap po ni David po dito, sinasabi po ni David dito, mga asawang lalaki. Alam niyo po, kapag ang asawang lalaki, siya po ay na-born again, pagpapalain po ang buong sambahayan. Tignan niyo po, kapag hanggat hindi born again yung lalaki, yung ama ng tahanan, ang hirap po sa bahay. Ang hirap po sa bahay. Kailangan po, hindi ko po sinasabing na tigilan or kawawa po kayo lang ang born again. Hindi po, ang gawin niyo po, araw-araw, ipag-pray niyo po yung ama ng tahanan niyo. Kabang matutudya, gang malasing niya. Palakwamit, espiritu ng alak, mabating ka kaya. Namo kayo. Mo makay pakasikan. May po may gising niya. Demonyo ka, lumayas ka, mamigising niya. Ninong demonyo, ano po kayo. Nete na. Pero proven na po ito. Yung mga kinounsel ko po, sabi ko po, di naman po ako mahusay na counselor. Ang alam ko lang po, kung sinasabi ng Bible, pag-pray niya kapatid, potang matutudya. Sabihan mo, ika-espiritu ng demonyo, mabating ka kaya. Kasi po ako, napatunayan ko na yan. Sa mga anak ko, no, sa family ko, napatunayan ko na po yan.
Meron pong one day, sabi niya, Pastor, totoo po. After 2 days, sabi ng asawa ko, ayaw na po daw niyang, parang ayaw na daw niyang uminom ng alak at saka manigarilyo. Hindi daw niya alam anong nangyari. Hindi niya alam, pinag-pray po siya. Born again na po sila ngayon. Very important po yun, na kapag ikaw na lalaki sa ama ng tahanan, ikaw ang sumusunod sa Diyos, pagpapalain po. Yung asawa mo, mga takke ka. Sabi niya, you will be fruitful vine. Parang napaka-sweet ng asawa mo, ginagawa ang lahat para sa family mo. Tapos yung mga anak mo, sabi niya, your children will be like olive shoots around your table. Na-share po ni Brother Jess kahapon po sa amin. Yung po parang olive shoots po sila, hindi na po hihinto yung pagpapala ng Lord sa mga anak at kaapu-apuhan mo. Magpapatuloy po yung faith po nila at magpapatuloy na pinagpala po ang gaano man karami yung lahi mo po. Dahil ikaw na ama ng tahanan ay tunay na nananampalataya kay Kristo. Very important yan. Ako po siguro kung meron po ako talagang dapat ipagpasalamat sa tatay ko, baka nanonood siya ngayon, ay yung pong one day ang sabi po niya sa aming pamilya dahil nasa member po ng Legions of Mary ang aking mga ate, kaya ni pong Lourdes. And then, may awayan sa grupo po nila, narinig po ng tatay ko. Manibat yan yan ang makanyan. Ako sisimbakin, 2K na kayo kanako. Ang buong family po namin, dahil sinabi ng ama ng tahanan, pagkatapos po nag-attend po kami at lahat po kami na born again. Bagamat nag-backslide po ang tatay ko, pero ngayon na kay Lord na ho siya. Mabiyay pa itatang ko no, na ibig sabihin, bumalik po siya. Pota, ausa na ako, napanya, biyan mo anak, kaya na po. O tay, yan, malino yan tay. Yun po ang pwede ko pong siguro ipagbalaki sa tatay ko, yung pong dinala niya kami sa Panginoon. Saan kami kaya ngayon kung di niya sinabing manibat Jenny, ako sisimbakin, tuki kayo ka na, sabi po niya. Simba po kami sa CMI pa nun. Center pa po ang tawag. Ako po ang lagi sumasama sa tatay ko. Maglakad kami, manibat Kenny, hanggang kayong Lourdes, hanggang kayong Kay. Poor mentality, poverty mentality. Akala po namin siguro ganun ng ano. Pero nung binasa po natin ang Bible, ang nais po ng Lord, ikaw ay pinagpapala upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. Kaya mga ama ng, kung meron pa hong, sino po yung dito na pinagpipray niyo pa yung mga ama ng tahanan nyo? Amen? Tapos yung gamat nyo, bayo magpasko, maborn again la rin. In Jesus' name. Amen? Kaya obey na lang, in Jesus' name. Dahil walang imposible sa Diyos sa lahat ng nananampalataya sa Diyos. Palakpakan niyo po ang Diyos. Hallelujah. And then, ang sabi po yan, yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Kanyama na po niyan. Luke 11:27-28, as Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, sabi po dyan, nung nagpipris po si Lord at nang papagaling po siya, namangha po yung mga tao. At isang babae po, sabi niya, blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Mapalad niya ang iyong ina na nagluwal sa iyo at nagpalaki sa iyo, sabi po. Ang tinutukoy niya, sinong ina? Si Mary. Pero ang sabi ng Panginoon, He replied, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Mas mapalad yung narinig nila ang salita ng Diyos at sinunod nila. Ano pong sinasabi ng Panginoon dito? Mas mapalad kayo kay Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng barya. No? Alam niyo po, kung saan Manuel Bella po rin alawang Katoliko Kenny niya, pwede po tayong mas maging mapalad kesa kay Mary. Si Mary po, ang sabi ng angel, blessed are you among women. Ikaw ay pinagpala sa lahat ng mga babae. Pero ang sabi ng Panginoon, mas mapalad ka kay Mary kung yung salita ng Diyos sinusunod mo. Amen! Alam niyo po, wala na po siguro magiging mapalad pa kay Mary kung isipin mo. Nagipong po siya, instrumento po siya na siya maging nanay ni Kristo, hindi nanay ng Diyos. Mali na po yung pag sinabi mong nanay ng Diyos. Nanay ni Jesus sa laman. Mapalad na talagang napakapalad po ni Maria. Pero ang sabi ng Panginoon, meron pang mas mapalad kay Maria. Yung narinig mo ang salita ng Diyos sa gabing ito at paglabas mo, kapatid, sundin mo ang salita ng Diyos. Upang ang buong pamilya mo ay pagpalain ng Panginoon. 1 John 3:22, and we will receive from Him whatever we ask. Wow! Tatanggapin natin, ano man ang hilingin natin, ang sabi po dyan. No? Of course, according to His will. What is according to His will? According to His word. And then sabi, whatever we ask, because anong dahilan, bakit ibibigay ng Diyos? We obey Him and do the things that please Him. Yung pong nakakalugod sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos.
Kapag ganyan po tayo, tatanggapin po natin yung mga pangako ng Panginoon. Now, God's good plan in our lives can be truly experienced if we cooperate with Him in obedience. One of the main reasons why we don't experience the goodness of God, yung kabutihan ng Diyos, is because of disobedience. Kung gusto mong maranasan, kapatid, ang kabutihan ng Panginoon, ay mayipya po talaga yung Ako po, naiiyak po ako pag kinakanta po natin yung all my life, you have been faithful. Talaga mabuti po ang Diyos. Sa pagkaka-dialysis ko po, na ICU yung aking may bahay. Yung po, alam niyo po, yung bahay po namin ngayon, nakala ko may sasangla po namin. Tapos na po siya ngayong November. For 20 years sa pag-ibig. God is good. God is good po. Una ko pong inunulugan po yung 12,000 a month. God is good po. Nung nag-dialysis po ako, kaya bayaran yun. There are things na imposible sa atin, pero if you will obey in faith to the Lord, all things are possible. If you will cooperate with Him in obedience. Mag-review na po tayo. Empowered to walk in obedience. Obedience is the result of true repentance. Obedience is for our security and protection. And thirdly, obedience is the key to unlock God's blessings. John 8:12. Ang sabi po ng Panginoon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me, ang sino mang sumusunod sa akin, sabi po dyan, will never walk in darkness. Wala na pong demonyong susunod sa iyo at mga alipin sa iyo if you will follow Jesus. But will have the light of life. Amen. A life that is Spirit-filled leads to walking in true obedience to God. Yan po ang katotohanan. If you are Spirit-filled, you will walk in true obedience to God. Because you can never obey God without being filled with the Holy Spirit. Makakapag-obey ibang tao pero self-righteousness. Ang true obedience na dapat po katanggap-tanggap sa Diyos is obedience to the faith, which you can only be empowered through the power of the Holy Spirit. Kaya sabi po dyan, you can never obey God without being filled with the Holy Spirit. Sa gabi pong ito, let us be filled with the Holy Spirit so that we can experience the fullness, the goodness of God in our lives. Amen? Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang Lord. Tayo po ngayon ay tatanggap ng banal na hapunan.